Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay meron daw pong isang Bitcoin user dito ang nagbayad ng almost $500,000. Ayan, kalahating milyong dolyar po yung kanyang binayaran sa isang single transaction. Yan is ito po yung yung binayaran niya po niya rito na nagkakahalaga ng ng kalahating milyong dolyar ay yung transaction fee ng kanyang isinagawang single transaction. Kaya yan, ano nga ba ang nangyari dito? At bakit siya ay pumayag na magbayad ng ganito kalaking halaga? Ayan, maliban na lamang kung hindi niya talaga alam yung kanyang ginagawa. Ayan, at siya ay or maaring emergency ito kaya napilitan siyang magbayad ng ganitong kalaking halaga, or talagang sobrang yaman niya na ayos lang na siya ay magbayad ng ganito kalaki na amount ng transaction fee. Riyan, malalaman po natin yan kung ano nga ba ang nangyari sa balitang ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ano kayang nangyari? Ayan po, sabi rito ay a Bitcoin user recently shelled out a staggering 19 Bitcoin or approximately 500,563 as a transaction fee. Ayan naman po, nakakagulat niyan. Sayang po yan. Napunta lang yan sa transaction fee. Sobrang laki. Ayan, bakit hindi niya na lamang hinintay or kinonvert niya na lamang sana yung kanyang Bitcoin sa ibang crypto asset para maiwasan niya yung ganito kalaki na amount. Pero ayan, bakit siya pumayag na magbayad ng ganito kalaking amount na transaction fee? Yan, sabi dito ay a Bitcoin user just paid a transaction fee of 19 Bitcoin. Yan, ang equivalent po niyan ay $500,000, $509,563. Ayan, kung pag i-convert po natin yan sa Philippine peso ay napakalaki po niyan. Napakalaking amount po niyan. Siguro ay aabot pa yan siguro ng bilyon. Ayan, yung halagang niyan. Hindi po biro yung kanyang ibinayad rito na transaction fee kay Bitcoin. The exorbitant fee was brought to light by Whale Alert, a popular service that tracks large cryptocurrency transactions. Ayan po. Napansin po ng isang Whale Alert. Ayan, isang service na nagtatrack sa mga nagaganap or nangyayaring mga large transactions. Yung mga whale alert service po kasi na ito, yan ay yung gamit po nila, yung na-design po kasi ito. Isa po itong naka-program na system. Automated po ito. Kaya mismong computer system na rin po, computer program po ang nagpapagana rito sa mga alert na ito, whale alert. At yung yung system na ito ay dinesign po ito ng mga developers kung saan yung kanilang program ay ang i-monitor yung mga nagaganap na malalaking transactions. Ayan, dito sa mga explorers. Ayan, lahat po ng mga cryptocurrencies ay meron po silang transactions na kung saan po natin ma-check yung kanilang meron po silang sariling website. Ayan, kung saan natin ma-check yung lahat ng nagaganap na mga transactions. Ayan po yung minomonitor na lagi ng mga whales. Yan, 24 hours po yan na minomonitor ng
mga whale alerts. Kaya yan yung naganap na nangyari rito na isang malaking transaksyon ng isang Bitcoin user ay nahuli po niya ito. Nakita po niya na ito ay itinuloy pa rin niya na i-transact yung kanyang transaction maski siya ay nagbayad ng napakalaking amount na transaction fee. Ayan. Ang mga whale alerts po kasi na ito ay ginagamit na rin po ito ng mga investors, mga traders bilang signal. Ayan. Kung pag nakita nila na may nag-dump, ayan, lalong-lalo na kung pag isang whale na rin yung nag-dump, napakarami yung kanyang dump at alam naman po natin na kung pag may nag-dump ay makaka-apekto po ito sa market price ng cryptocurrency na kanyang dinump. At yan, yung pangyayaring yan ay magkakaroon ng desisyon or ang isang investor o trader kung ano ang kanyang hakbang na gagawin. Yan, gagayahin rin kaya niya na mag-dump or sasamantalihin niya na bilhin yung dinump ng isang whale na ito. Kaya ganyan po yung dyan po ginagamit yung mga whale alerts. Parang nagsisilbing mahalagang signal na rin po ang mga ito. The fee is orders of magnitude higher than the average transaction cost and has led to rampant speculation regarding the circumstances that might have led to such a high fee. Ayan. Sobrang laki. Kahit na sino po ang tatanungin mo dyan ay talagang napakalaki yung transaction fee na ito. Kaya hindi po maiwasan ng karamihan na magkaroon ng speculation kung ano nga ba ang nangyari rito. Kung bakit napakataas yung kanyang binayarang transaction fee. Kasi mukhang hindi na po magandang gamitin si Bitcoin kapag ganyan kalaki yung kailangang bayaran na transaction fee. At yan, wala po talagang nakakasiguro kung ano nga ba ang naging dahilan. Kaya ang tanging meron lamang po tayo rito ay ang possible reasons. Yan, posibleng dahilan daw po. Kung pag sinabi po nating possible reasons ay hindi po tayo nakakasiguro kung ito nga ba ang tunay na dahilan. Ayan, parang haka-haka lamang po ito. Pwedeng ito ang dahilan or hindi. Kaya sabi dito ay the average Bitcoin transaction fee stands at about $1.41. Ayan, nasa mga $1.4 lamang po yung standard na or average na transaction fee na kailangan nating bayaran kay Bitcoin kung pag tayo ay magkakandak ng transaction dito. Yan, down by 37.30%. Yan, bumagsak pa siya from yesterday and up by 12.62% from a year ago. Ayan, medyo tumaas po siya, umakyat po siya ng 12.62% sa loob ng isang taon. Ayan. Meaning that this incident clearly stands out as a rather shocking outlier. Ayan. Kaya yan nga. Kaya yung insidente raw na ito, yung pangyayari na ito na isang Bitcoin user na umabot ng kalahating milyong dolyar yung kanyang binayaran na transaction fee ay isa po itong nakakagulat. Ayan, hindi ka panipaniwala na pangyayari. Ayan, hindi naman po natin pwedeng sabihin na ito ay isang fake news or hindi ito or gawa-gawa lamang ito kasi nahuli po yan ng whale alert. Ayan, yung whale alert na ito ay na i-record po niya. Ayan, na-track po niya. Kaya totoong nangyari ito or totoong naganap. It is worth noting that the average fees can fluctuate based on network congestion, reaching nearly $60 during the 2017 cryptocurrency boom. Ayan, dapat na nating malaman na yung average fee ni Bitcoin ay pwede daw po itong mag-fluctuate. Ayan, kung pag sinabi po nating mag-fluctuate,
Yan, or fluctuations. Ito po yung mabilis na pagtaas. Yan, mabilis or na pagtaas tapos biglang babalik sa dating presyo nito. Kaya yan, fluctuations. Pwedeng mag-fluctuate daw po ito ng napakataas. Pero nitong yung isang mataas na fluctuation na ay nangyari po noong taong 2017 nung cryptocurrency boom. Yan, nung nag-uumpisang sumikat ang cryptocurrency sa buong mundo. Ayan, 2017 po yan. Nagkaroon ng fluctuation sa transaction fees ni Bitcoin. Pero ang inaabot lamang nito ay hanggang $60. Yan po yung pinakamataas na price na transaction fee ni Bitcoin. $60 lamang po. Yan, kung ikukumpara po natin yan sa $500,000, yan, $500,000 ay sobrang napakalaki po ng kanilang agwat. Kaya yan, shocking pa rin po ito. Nakakagulat at nakakasurpresa. Pero gaya nga ng aking sinabi kanina ay yung user ng Bitcoin user na ito, kung nakita niya na ganun kalaki yung amount ng transaction na kanyang babayaran, ay sana wag na lamang niyang itinuloy. Pero yan, tinuloy pa rin niya. However, such a staggering fee could be the result of a mistake, a misconfiguration in the transaction software, or potentially for reasons known only to the transaction. Ayan. Ang isa daw pong posibleng dahilan dito ay isa itong pagkakamali. Yan, mistake. Yan, syempre, malamang ay meron daw pagkakamali sa configuration ng ginagamit ng Bitcoin user na ito. Yan, para mag-transact ng kanyang Bitcoin. Mukhang siguro ay meron siyang ginalaw rito. Biglang napalitan niya or aksidente niyang napalitan, kaya napakataas yung kanyang binayaran na transaction. Kaya yan, ang isa pang dahilan dito ay malamang ay baka meron siyang inutusan na siguro ay malamang ay talagang taong mapagkakatiwalaan niya, pero yung tao na ito ay hindi niya alam kung paano gawin ito ng tama. Kaya malamang ay nagkamali. Yan na rin yung isang iniisip ko rito. Sa tingin ko ay isa lamang itong malaking pagkakamali ng Bitcoin user na ito. Malamang ay tama, malamang may nagkamali siya sa configuration settings nito, or siguro ay baka inaantok na siya at hindi niya nakita na ganun pala, nakaset sa napakataas na amount yung kanyang babayarang transaction fee. Siyempre pagod na siya, nais niya ng matulog. Pinindot niya na yung confirm button, yan, pumasok na, binayaran niya na. Ayan, nagulat na lamang siguro siya nang makita niya na ganyan kalaki yung kanyang binayarang transaction fee. Ayan, payo po yan sa mga, kaya kung pagpagod na pagod po tayo, ayan, pagod na pagod tayo kapag gabing-gabi na, ayan, tayo ay magtra-transact ng pera, ay mas maiging iwasan na lamang natin ito. Ayan, lalong-lalo na kung pagdating sa pera, kasi kung pagpagod na pagod tayo tapos yung ating gagawin na activity ay involve ang pera, ay yan, mukhang mataas po yung posibilidad na pwede tayong magkamali. Pwedeng wrong amount yung ating ma-send. Ayan, mas mabuti na gawin po natin yung pagtratransact kung pag tayo ay medyo active. Ayan, ito naman daw po ang reaction ng buong community. Siyempre, nakakagulat po ito. Gulat na gulat lahat. The cryptocurrency community has had a mixed reaction to the news. Comments range from disbelief and shock to jokes about the future of finance and the costs associated with using Bitcoin. Ayan. Dami po talagang nagulat. Mixed reaction, ayan, pinaghalong mga reaksyon. Ayan, may nagsasabi ng hindi maganda, may nagsasabi ng maganda. Ayan, at syempre neutral lamang, kaya mixed reaction. Pero ang karamihan po talaga ay nagulat
Ayan, hindi sila makapaniwala ng nangyari ito. Maging ako nga rin ay talagang hindi ako makapaniwala rito. Parang yung kanyang $500,000 lamang ay nasayang lamang. Yan, parang considered po yan na yan, nawala sa ganong iglap lamang. Yan, yung iba naman ay na nagulat sila tapos natawa sila ay tumawa na lamang. Parang siguro ay hindi talaga sila makapaniwala kaya tinawanan lamang yung user. Yan, kung iisipin nga natin ay yan, bakit nga ba ito ginawa ng Bitcoin user na ito? Kaya parang nakakatawa na rin yung kanyang ginawa. Pero parang yung ginawa niya matatawa ka talaga sa ginawa niya kasi alam mo naman ganun lang yung nangyari. Pero nakakaawa na rin. Kaya mixed reaction po talaga. Maaawa ka talaga sa user kasi ganun kalaki yung nawala sa kanyang lalong-lalo na kung pag talagang ito ay isang pagkakamali lang talaga, isang pagkakamali. Hindi niya na po mababawi yung kanyang $500,000 na yan na kanyang pinambayad sa transaction fee. Ayan, mixed reaction. Ayan, ano naman ang masasabi mo dito? Ano naman kaya ang reaction mo rito? Ayan, sa nangyari na ito na insidente. Ayan, matatawa ka rin ba? Ayan, or maaawa ka ba sa Bitcoin user? Ayan, kung gusto mong nais kong malaman kung ano rin yung reaction mo rito sa nangyari na insidente na ito. Ayan, i-comment mo lamang yan sa comment section natin sa ibaba. Ayan, para malaman natin kung ano po ang iyong sariling pananaw naman dito or kung ano ang iyong masasabi rito. Ayan, one user noted that the fee was more than the reward for mining 3 new Bitcoin blocks, which is usually the incentive for miners to validate transactions on the network. Ayan, ganyan daw po kalaki yung transaction fee. Ayan, ito raw po ay parang katumbas ng 3 Bitcoin blocks ng isang minero. Ayan, katumbas sa reward ng isang minero na nakakuha ng 3 Bitcoin blocks. Yan. Ito po yung mga nakikinabang po sa mga transaction fee na ito ay napupunta po ito sa mga minero. Ito yung mga nagmimina. Yung mga hindi po nakakaalam dyan ay yung pagmimina ay ginagamitan po ito ng meron po tayong may tinatawag na mining hardwares. Ayan, mga mining hardwares po yan. Kaya yung mga nagmimina ay nag-i-invest po, yung kanilang investment ay binibili po nila ng mga mining hardwares na ito. At yan po yung ginagamit nila na magmina ng Bitcoin gamit ang mga ito. Kaya masasabi kong long-term investment na rin ito. Ayan, at ang napakalaga po ang function ng mga minero dito kay Bitcoin kasi sila po talaga yung nagpe-perform sa mga transactions. Kung wala pong mga minero ay sabihin natin ay konti yung mga minero, ay magiging matagal po yung transaction processing dito kay Bitcoin. Ayan, sobrang tagal. Siguro yung transaction natin ay aabot yan ng ilang araw bago matransact kung pag napakakonti na ang mga minero. Pero kung pag marami naman po ang minero, mga miners ni Bitcoin, ay magiging mabilis yung transaction processing dito kay Bitcoin. Kaya yan, malaking tulong po yung mga ginagawa ng mga minero. Ayan, kaya napaka-importante po nila. At sila po yung kumukuha sa reward. Ayan, yung mga transaction fee ay napupunta sa kanila at pinaghahati-hatian po nila ito. Kaya kung marami na rin, kung pag sobrang dami na rin ng mga minero ay ayan, magiging maliit yung kanilang reward kasi pag hahati-hatian po nila yung reward. Ayan, ganyan po ang mundo ng pagmimina. In the event
The event has reignited conversation about the scalability and efficiency of Bitcoin's network, offering an opportunity for supporters of alternative cryptocurrencies to criticize the crypto king. Ayan. Yung mga nagki-critics naman dito, yung mga ayaw kay Bitcoin. Ayan, ay naglabas ng kanilang pahayag na ayan, sobrang taas ng transaction fee ni Bitcoin. Ayan, yan yung kanilang naisabihin dito. Kaya lipat na kayo dito sa ibang cryptocurrency. Yan, mas mura yung transaction fee nito. Hindi ka madadali sa transaction fee na katulad ng nangyari dito sa Bitcoin user na ito na nagbayad ng $500,000. Kaya yan po naman, sinamantala naman po yung mga critics ng Crypto King. Yan, ang Crypto King, ang hari ng mga cryptocurrency na si Bitcoin. Yan. Kaya ganyan po talaga ang mundo ng cryptocurrency. Yan, yung pagdating sa mga critics. Yan, nagsisiraan po sila para i-promote yung mga bagong mga crypto currency na bagong labas. Ayan. Kaya kung pag may nangyari sa isang lalong-lalo na sa isang sikat na crypto, ay lalabas at lalabas ang critics dyan, tapos sasabayan nila ng pag-promote. Yan, sasabayin nila ng pag-promote at ipapakilala ang isang bagong crypto asset na yan, sasabihin nila na mas maganda ito. Yan, mas mura yung kanyang transaction fee. Mas mabilis. Yan, mas okay ito. Mas kikita ka ng malaki rito. Yan, katulad nga nung nangyari kay Shibarium. Yan, yung Shibarium platform ng Shiba Inu. Nung inilabas ito ay nagkaroon siya ng isang problema. Yan, nagkaroon po siya ng problema sa kanyang initial launching. Yan, maraming nagsilabasan ng mga critics. Yan, mga naglabas ng mga misinformation. Yan, siniraan nila ang Shibarium, sabay sinabayan nila ng pag-promote sa pwedeng ipalit ng mga investors dito. Yan, mas maganda pa ito. Ito na lang, dito na lamang tayo sa bagong ito. Ganyan po yung nangyari. Yan, hindi lamang po nangyayari yan sa kay Shiba Inu, kundi yan, nangyayari na rin ito kay sa mga kilala at malalaking mga crypto na tulad ni Bitcoin. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay yan, maging ako ay nagulat na rin po rito sa nangyari na ito. Parang hindi po kapani-paniwala. Ayan, parang hindi kapani-paniwala kung saan ay parang isa lamang itong kwento na gawa-gawa. Pero meron naman pong evidence, mayroong nagpapatunay na totoo nga ito, na totoong naganap ito, kasi nandyan po yung si Whale Alert. At makikita po natin kung gusto talaga nating i-proof ito ay puntahan po natin yung si Whale Alert at mache-check po natin doon yung address. Ayan, sa explorers ng transaction na totoong nangyari ito, naganap yung makikita po natin sa transaction yung ganyang kalaki na transaction fee na binayad ng Bitcoin user. Yan, sa kanyang transaction. Yan, nakakagulat. Mukhang first time pa lamang po ito na mangyari sa history or kasaysayan ng Bitcoin. Yan, sana nga ay sa mga susunod na araw, yung mga developers dyan, yung mga magagaling na developers ng Bitcoin, lalong-lalo na dito kay Bitcoin, ay sana ay ma-check nila ito at malaman kung ano talaga yung nangyari. At saka yung user sana na ito na nagbayad ng ganito kalaki, ay sana ay lumabas. Ayan, at humingi ng tulong sa mga developers ng developers ng Bitcoin. Ayan, para magawa nila ng paraan ito, kasi kung nangyari ito at ang nangyari dito ay hindi ito pagkakamali, hindi ito mistake ng user, ay kailangan talagang ayusin ito. Ayan, kasi pwedeng may iba pang mabiktima rito na ganyan na rin yung mangyayari. Ayan, $500,000 yung kanilang babayarang transaction at napakasakit po niyan sa bulsa.
Kaya yan, hindi po biro ang amount na yan. Maski mayaman ka pa ay ganyang kalaking amount ay ayan, napakasakit po ng bulsa natin dyan. Parang nabutas yung bulsa natin dyan. Ayan, kaya sana ay lumabas yung Bitcoin user na ito at para ipaliwanag niya kung ano nga ba talaga yung nangyari dito para malaman natin at maiwasan na rin natin na mangyari ito sa atin. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito para kayo po ay makatanggap ng notification sa mga bago kong ina-upload na video sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.